Hi, Ellie. Hello po. Yan. So, ang lesson ninyo is part of the eye. So, ito po yung gawa ni Ellie. Siya yung nag-drawing niyan, siya yung nagsulat niyan. So, hindi ko siya tinuruan. Siya lang talaga. Tapos, yung teacher niya kasi, medyo mahigpit kasi si teacher. Ayaw ni teacher na nagsusulat yung parents sa notebook, no? Hinahayaan. Ang gustong teacher, hayaan nyo yung mga anak nyo matuto. Tama naman yun. Pero ako, for the purpose ng advanced teaching or advanced na lesson para dun sa bata, pwede ko naman tong tanggalin para hindi na din makita ni teacher na sinulatan ko. Madali lang naman yan. Pero, pinaka-purpose ko, kaya ako nag-drawing dito para kapag tinuruan ko yung anak ko is madali niyang maiintindihan. So, madali na lang ituro sa akin to kasi ang ex-boyfriend ko ay optometrist, no? Siya din yung tumitingin sa aming mga mata. Siya din yung nag-aasikaso kapag ang aking salamin ay kailangan ng palitan. Ano. So, dati tinuturuan niya ako nito. Though meron akong nakakapag-anatomy naman ako, pero nakapokus kasi ako sa skin dahil nga nasa derma ako. Yun ang aking negosyo, yun ang aking minamaster, no? Na-master na pala. Tapos na pala ako sa master. So, ayan, tuturo ko na kay Ellie. So, yung mata, anak, bakit mahalaga yung mata? Kasi po nagpoprotekta po. Kailangan natin protektahan yung mata natin para makakita tayo ng maayos at makapag-function tayo ng maayos araw-araw. So, bago kita turuan dyan, may sasabihin muna ako sa'yo. Yung mata natin, ang una nangyayari is meron tayong pilik mata at meron tayong talukap. So, yan yung unang protection ng mata natin. Pero pag pinag-usapan natin yung mismong anatomy neto ng mata, ito, ang una dyan is yung, ano basa dyan? Cornea. Cornea. Yan yung unang part ng ating mata. So, ito, pag tinignan mo to, para siyang salamin na nakabalot doon sa unang bahagi ng ating mata. Ito yung unang pinapasukan ng liwanag at dito din tumatama yung mga debris o yung mga kapag napupuwing ka. Para hindi ka agad dediretso doon sa iris at saka sa pupil kasi napaka-sensitive na nito. No? Yung cornea, anak, napapalitan to. Pag nasira ang cornea, pwedeng operahan, pwedeng palitan. Kaya mayroong mga cornea donor na tinatawag. Pero syempre, hindi natin aantayin na masira yung cornea natin. Okay? So, dito unang tumatama yung liwanag. Ito din yung unang protective layer ng ating mata. Number 2, yung iris. So, sa iris, pumapasok din dito yung liwanag sa iris. Ito yung kulay itim ng mata mo. Pag tumingin ka sa salamin, ito yung kulay itim ng mata mo. Pero pag tinitigan mo pa siya, meron kang makikitang maliit pa na kulay itim. Tama? Ang tawag doon ay pupil. Ang pupil, kapag tinamaan siya ng malakas na araw or ng liwanag, no? Ang nangyayari sa kanya ay lumiliit siya. Kapag naman, yung liwanag na tumatama sa kanya ay kaunti lang, ang nangyayari sa kanya is lumalaki siya. Kasi, mamaya ituturo ko sa iyo kung bakit, ha? Kasi meron pa yung mga corresponding na part ng mata na yung function nila is kung paano matutulungan yung mata na makakuha ng image na mas malinaw o kaya ng madilim na image. Yung mga detailed at saka undetailed na image. Tapos, sa likod ng iris, yung sunod na layer is yung lens. Ito. Yan. So, yung lens ang nagpo-focus ng liwanag para makabuo ng image papunta doon sa retina. So, dito, meron tinatawag na zoom in, zoom out. Diba sa camera, sa cellphone, pwede mong i-zoom in, pwede mong i-zoom out kapag nagbibideo ka. So, yun. Kasi, yung muscle or yung nakakatulong dito is yung muscle na tinatawag na ciliary muscle para makapag-relax, para lumaki, para lumiit, para makapag-stretch. No? So, bakit kailangan ng na makapag-stretch at makapag-relax yung muscle? Kasi may pumapasok na liwanag.
Ibig sabihin, another protection yun ng mata para hindi masira. Kaya siya nilagyan ni Lord ng ciliary muscle. Para kapag maliwanag, sobrang lakas ng liwanag, kaya niyang proteksyonan yung mata niya. Kapag konti naman, kaya niyang gumawa ng pamamaraan para makapag-adjust siya. So, papasok dito yung word na adjustment. Yun yung nakakatulong sa mata para makapag-adjust. Tapos, kapag nakabuo na siya ng image dito, dediretso na siya sa retina. Yung retina, napansin mo yung binigay na image ni teacher, black din, di ba? Kaya niya pinakulayan. Kasi ito yung tinatawag sa anatomy na back wall of the eye. Wall din siya. No? So, sa back wall of the eye, kino-convert nito yung image into neural image. Tapos, dediretso yun sa optic nerve. Yung optic nerve, ito yung nakakonekta sa utak. Pero bago tayo pumunta dyan, tignan muna natin yung pubea at saka yung macula. Tapos, ano ba tong vitreous humor na to? No? O tinatawag din to sa anatomy na vitreous gel. So, start muna tayo dito sa vitreous gel. Itong vitreous gel na to, para tong tubig or gel. No? Pero, habang tumatanda ang tao, hindi na to masyadong kailangan. Minsan tinatanggal to. Kapag inoperahan to, ang tawag sa operation niyan is vitrectomy. Inaalis yun. No? Inaalis siya. So, 'di ba kapag nakatingin ka dito sa ano na to, nakikita mo yung ballpen? Tingnan mo yung ballpen. Kahit nakikita mo yung ballpen, nakikita mo pa rin ako, 'di ba? Pero hindi mo nga lang ako nakikita ng buong image. Tama? Kasi etong retina, meron siyang tinatawag na mga cells. So, meron siyang dalawang cells na tinatawag or nerves, sensitive nerves, no? Yung rods and yung cones. Yung rods, ito yung sensitive cell na kapag madilim, active siya. So, ang mga nakikita lang nito is yung hugis at saka yung anino. So, syempre, pag nakapatay yung ilaw, Mami, parang may nakatayo doon sa may gate nila ate ganto. Kaya lang hindi ko makita kung sino eh. Di ba may mga ganon, no? Parang may nakita ko dun sa bintana nila Lola, kaya lang hindi ko alam kung si Lola o sila Ate Joy o si Ate Marie Chris. Yun yung active, no? Yung rods na nerve na yon. Yung another one naman is yung cone. Yun yung sensitive nerve sa umaga. Kaya pag nakita mo yung bulaklak, makikita mo rin siya na may kulay, makikita mo anong hugis niya, makikita mo kung dalawa ba yung kulay niya, tatlo ba yung kulay niya, meron ba siyang antena, yung mga hayop, 'di ba? 'Yon siya, no? So, sa optic nerve naman, ayan, yung optic nerve na yan, ito yung ugat na galing mula sa mata papunta sa utak. So, kapag nabuo na lahat ng image dyan, using na makita mo yung whether galing siya sa central vision or sa peripheral vision, yun na yung magpo-program dun sa utak na parang yung image parang kakatawan ni Mami, parang kakatawan ni Tito Arman parang kakatawan ni Tita Lala. O kahit nakatalikod, parang si Tita Lala Mami nakita ko kasi nabuo na dito. Yung process lahat na nabuo na, no? So, etong macula is part siya ng retina. So, yan yung mga area. Yun yung sinasabi ko sa'yo na central and peripheral vision. Okay? So, ayan yung area ng mata. So, pag tinanong ka ni teacher, ano yung function ni cornea, ni pupil, ni lens, ni sclera, si iris, yung mga yan, madali mo na siyang matatanong. Madali mo na siyang masasagot. Meron ka ng idea, okay? Again, cornea, sa kanya unang pumapasok yung liwanag. Sa iris, papasok din yung liwanag. Sa pupil, dito, meron silang tinatawag na muscle na ciliary muscle, nagwa-wide, lumalaki, lumiliit.
Depende dun sa liwanag na pumapasok. Sa lens, nagbubuo ng liwanag papunta sa retina. Kasama na tong mga function na itong mga to. And then, pagdating sa optic nerve, dediretso na siya sa utak. Alam mo ba na kapag nakakita ka ng isang bagay, mabilis na mabilis pa sa kidlat yan para ma-detect ng utak mo kung ano yung nakita mo? Kunyari, naglalakad tayo, nakakita ka ng piso. Alam mo kagad na piso yun, mas mabilis pa sa liwanag. Kasi ganun kabilis ang process niyan. Pero madidelay yung process niya kapag meron ng problema dun sa function ng bawat isa. Kapag malabo yung mata ng tao. Ang pinaka-purpose bakit natin pinag-aaralan yung mata is para mapangalagaan natin yung mata. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Pag tinanong ka ni teacher advance na yun ha. So, happy ka ba na natuto ka ngayon? May natutuhan ka ba? Apo. Okay, salamat anak. Sleepy na siya Sleep na tayo para makapagpahinga ang mata at mapangalagaan ang mata.